kotse ba? Feel kotse na. Martin? Martin! Senpai! 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 Martin! Senpai! Hey, tumatakbo si Senpai. Halika na, sumobra ka naman, Senpai. Oo, Grabe man. naman. Na-carry the way lang ako. Oo, Tagal oo. natin di nagkita eh. Kumusta ka na? Oo nga, Senpai. Okay Oo. naman ako, no? Pero buti na lang ngayon, may bago tayong kasamang karu. Oo, ano yung karo? Hindi mo, karu? Karu. Kotse, car. Ah. Nakuha ko lang yung kay Makoy, pati sa kapatid ko eh, no? Okay. Gets mo Sige, na, no? Pero yun Taru, nga, no? okay. May bago tayong kasamang karu, which is the Volkswagen Taru. Ano ba? Nagiging makata ka na. Mag-flip top ka na ba? Di naman. Okay. Oo. Ito crossover na magandang alternative para sa mga nabitin sa T-Cross. Di ba? Mas malaki ito. Oo nga naman, no, Senpai. Ikaw, kamusta ka, Senpai? Ito, sakto lang. Medyo, mag-house tour na ako, pare. House tour. House tour. Hindi, joke lang. O, bilisan na natin para makapag-house tour si Senpai, di Oo. ba? So, tingnan na natin, Senpai. Kung ano ba ang bit-bit na features itong Volkswagen Taru. Okay. Pero bago lahat, Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like yung makauna sa mga latest news pagdating sa motoring. Okay. Let's simulan go. na natin ito, Senpai. Okay. O, tara. Taru, taru, G. Taru, Yan. taru, taru, Parang G. matagal na yun. In terms of sizing, medyo caught in the middle itong Volkswagen Taru. Mas malaki siya sa Geely Coolray, GAC, GS3, M-Zoom, and Toyota Yaris Cross. Pero mas maliit siya sa Hyundai Tucson and Ford Territory. Pero ang pinakaka-size niya is yung Chevrolet Trailblazer. Tumpak mo yun, Senpai. Oo. Good observation. So, tingnan na natin itong harap. O, di ba? Since nandito na rin tayo. Oh. Kung mapapansin mo, no, prominent yung horizontal lines tsaka yung straightforward character lines dito sa Taru, which is unmistakably a Volkswagen. Tapos syempre, standard ang amenities. Pero sa SEL variant, meron tayong light bar. Doon sa SE variant, chrome accent sa harapan. Meron tayong automatic headlights, LED DRL, LED fog lights. Oh, ayos yun, Senpai. Tama ka doon. No? Pero yung top spec SEL trim din, merong matrix LED headlights. So, mas advanced yung kanyang technology. Tapos meron din siyang adaptive lighting system. Di ba? Aside from that, Senpai, merong dynamic turn signals yung sa top spec SEL. Kumbaga yung gumaganon. Oo. Instead of yung solid na ganon. So, yan. And then ito, Senpai, no, banggitin na lang din natin, itong top spec SEL, merong black, meron ditong glossy black trim surrounding the bumper. Tapos dito yung silver. Pagka yung sa lower variant naman na SE, baliktad yung color plane. Andito, Senpai, yung silver, tapos nandito yung itim. Inikot lang. Okay. Sige. Engine muna. Engine. Gusto mo, Senpai? Okay, sige. Oh, sige. Bago tayo mag-gedli. Namiss ko yung Gedli mo. Di ba? Alright. Ito, silipin natin, Senpai. Oh, yan. Okay. Excuse me. Okay. When it comes to the engine, no, Senpai, the Volkswagen Taru is powered by a 1.5-liter turbo gasoline engine that delivers 158 horsepower and 250 Nm of torque. And then the engine is connected to a 7-speed dual-clutch automatic transmission. For both variants yun, Senpai, yung power unit na yun. Oh. Pero only the top-spec Taru SEL trim yung merong 4 drive modes, which is yung Eco, Normal, Sport, tsaka Custom. Okay. Gedli. Okay, sige Len. Okay, ano? 18-inch wheels with red accents. Power folding mirrors. Roof rails with sunroof. Tapos may black spoiler. Oo nga no, Senpai. Yung sa lower variant na SE trim, halos same yung kanyang design. Pero walang red accent yung kanyang 18-inch wheels. Tapos yung nakikita yung mga black trimmings dito, doon sa SE trim ay naka-silver. Tapos yung side mirrors no, naka-body color. And yung spoiler. Yeah. Body color yung spoiler. Doon sa lower variant na SE trim. Okay. Sige. Likod. Sige. Oo. Tingnan natin yung cargo. Ayan. Oo, syempre. Okay, okay. Alam niyo na to. Powered tailgate. Powered tailgate.
Oh, lika rito. Oh, Senpai, yun na. It has 455 liters of cargo space, pero pag nakatupi yung upuan sa likod, 60-40 to eh 1,543 liters of space. No. Yan. Sige, sarado natin, pare. Yan, okay. May gusto ko pakita sa'yo rito. Oo. Bukod doon, meron pa iba, Ay, Senpai? meron pa. Ano yan? Tingnan mo to. Oh, sige. Nakita ko nga. Ito ba? Ayan. Oh. Meron siyang kick function. Pinapakita lang yung Ayan. sapatos, Kick. Street Fighter. Kick function. Ano pa, yan? Yan, Pwede kay Ryu, tsaka kay Ken, no? Tingnan mo. Ano pa meron? Sarado natin. Yan. Yan. Oh, ayan na. Nadidetect tayo na masyadong malapit. Yan, pare. Oo. Diba? Kaya siya hindi sumasara una, Senpai, kasi Oo. yung sensor nadidetect na may tao. Oo. So, for safety Nakita mo, purposes. yan. diba? Oo. Ang galing mo na, Senpai. Yan, kita Bukod mo. sa maganda yung sapatos mo, Oo. na-showcase mo yung kick function. Kick function. nito, Iba ng yan. Taru. Oo. Kick function. Pasok tayo sa loob. Sa Senpai. loob na tayo. Uminit na. Tara. Nandito tayo ngayon sa loob ng Volkswagen Taru, dito sa second row. Leather seats na blue and gray. Medyo bluish green ang itsura niya. Tingin ko, tapos may gray dito, may armrest with cup holders. Meron tayong aircon vents, charging ports na USB and Type-C. Nilagayan rito ng kung anik-anik. And bottle holders magkabila. Tapos, meron tayong ambient lighting dito sa SEL variant. Sa lower variant, walang ambient lighting dito sa ilalim. Okay? May leather na upholstery rin dito. Tsaka dito sa armrest. Kita nyo naman, maluwag ang legroom. Ito yung driving position ni Tito Martin. 5'5" siya, ako 5'6" ha. Tapos yung headroom ko, kita mo, taas. O, malawak ang sunroof ha, hanggang dito sa likod. Kita nyo naman, Tito Martin, pwede ba isagad dito sa Atras natin. Sige, i-atras Senpai. mo pare, para makita nyo kung gaano kaluwag yung legroom natin. Oo. Yan. Sige pa, Ay, isagad oo, mo. sige. Hindi ko naabot Yan. yung Oo. Yan. Kita mo? Kamusta? Maluwag pa rin, pare. Komportable upo ko rito, pero ang isa lang na con na nakita ko, medyo matigas yung leather seats niya. Dito ha. Medyo matigas. Okay? Pero alam mo, bago pa lang naman kasi. Pag tagal-tagal, tingin ko lalambot to eh. May break-in Oo, period. diba? Oo, parang sapatos yan. Hindi ko naisip yan. Oo, diba? Tito Martin, kumusta ka dyan sa harapan? Usod ko muna. Di ko abot na yung Alam mo naman, long-legged. Oo. So yun, Senpai, dito na tayo sa front interior ng Volkswagen Taru. O, di ba? Unang dito, Senpai, na nakita natin, steering wheel, no? Meron siyang flat bottom. Tapos yung material niya is wrapped in leather, pero may segmented parts dito. Dito medyo mesh dotted na trim. Dito naman, yung usual na leather natin. Tapos integrated din siya with controls, which is one of the interesting things dito sa Volkswagen Taru. Itong naka-integrate na controls dito sa steering wheel niya. Kasi hindi siya yung usual na dipindot. Dito naman, para siyang touchscreen, tapos may haptic feel siya. So para ma-access mo yung nakikita mo din sa menu sa harap, yung sa digital gauge cluster, kailangan sinaslide mo from the center, yung okay, tas ganun, tas in up and down. Tapos, every time you do that, meron siyang haptic na function. So, yun, no, isa sa unique sa sasakyan na ito. Tapos, pagdating natin dito sa harap, meron tayong 10-inch na digital gauge cluster. Standby. Dito sa top spec na SEL, 10-inch yung gauge cluster natin. Pero dun sa lower variant na SE, 8-inch. Pero digital din yun. Alright. Tapos, pagdating dito sa gitna, meron tayong 12-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay. Walang Android Auto. Standby. Apple CarPlay lang. Tapos, again, in comparison dun sa SE trim, dun sa entry level, ang nakakabit dun is that, rin siya, 8-inch din na infotainment. So, slightly smaller. So, ito pa, bukod sa may Apple CarPlay, meron din tong gesture control na nakita natin dati sa T-Cross. So, gesture, parang ganun lang siya. Kapag ka kumaway ka, gagalaw yung screen. No? Di ba? Parang gusto mo yata i-try, Senpai. Ayan. Oh, babalik. Masyado yata malapit. Yan. Oh. Wax on. Wax on. Sabi ko na nga ba eh. Oo, yun. Yan. Oh, yun. Which is, useful kapag ka nagde-drive ka, no? Para kakaway-kaway ka lang. Oo. Senpai. Tapos pagbaba natin dito, ito na yung ating climate controls, no? Yung for the aircon.
What's interesting dito is that yung adjustment mo for the fan speed, Senpai, kasi touch din siya. Yan, you have to Yeah. slide it Oo. also. So, wala na siya nung usual na button, wala rin siya nung usual na touchscreen control, no? Kumbaga, slide function yung meron dito. Yeah. Which for me, medyo mas maganda siya kaysa dun sa touchscreen kasi mas madali mo siya ma-adjust pag, kahit na nagda-drive ka eh. Kasi sa slide mo lang, tapos may border siya dito na nakalubog, so mas madali ka maturo-turo. Pag Tsaka ganun. mararamdaman mo naman kung nag-a-adjust yung fan Oo, speed. maririnig mo, Oo. pare, oo. Although ako medyo old school, mas gusto ko yung ginaganon. Oo. Iba rin yung ginaganon eh. Oo naman. Oo. Ayan, oh. So, yun lang. Tapos dito rin nakalagay yung ating dual zone climate control. Ayan. Sa pagbaba natin dito, ito, meron tayong wireless charging pad, Senpai. Ayan, standard. And then may USB ports din doon, Type-C. Di ba Type-C Yes, yan, Senpai? oo, Type-C yan, Oo, oo. Type-C. Tapos meron dito na 12-volt socket for your gadgets na extra saksakan. And then ito na, baba tayo dito sa center console, no? Meron itong electronic parking brake with auto brake hold. Tapos gaya na sabi namin kanina, since this is the top spec SEL trim, meron siyang drive mode selector dito, which is yun nga, merong Eco, Normal, Sport, and Custom. And then ito, meron din tong Intelligent Park Assist, Senpai. So in case na may challenge ka sa pagpapark, ayan na, pipindutin mo lang yan, then the vehicle will do the parking for you. And then it also has a auto start stop, Senpai. So yung mga nabanggit natin dati, di ba? Oo. Pag nag-idle ka sa stoplight, automatically mag-shutdown yung engine. Then pag nilift mo yung paa sa brake pedal, start ulit yung engine. Tapos meron din itong 360, tama, 360 degree camera na makikita mo yung around na view monitor niya. Ayun, no? Tsaka pare, Hmm. sobrang linaw. Sobrang linaw. Oo, mali. Nagulat ako nabulol ako doon sa sobrang linaw, Oo, pare. Actually, oo. Tsaka marami siyang angle na pwedeng na selection, Senpai. 'Di ba? Tapos pwede mo Yan, pa i-tweak yung kotse mo gano'n. Pati yung surrounding view mag-iiba when you rotate this icon dito sa ating touchscreen. Sabi mo sobrang linaw, no, Senpai? Okay, malinaw naman, pero for me sana mas malinaw pa. Kasi it's a bit grainy right now, pero aangal pa ba tayo? Oo. Kita-kita mo naman. Huwag tayo umangal. Oo. Oh, X na natin to, Senpai. Oo, pag lumiwanag pa yan, kita na kaluluwa mo. Ayun lang. Oo. Sabay pagbaba pa dito, no, Senpai, meron tayong usual na cup holders. And then may lagayan pa dito Pwede rin siguro for your wallet, di ba? Or dito naman pwedeng lagayan ng mga RFID cards. Oo. Pagka Yan, Senpai, buksan natin. Ayan. Ayun, malalim. Oo, may RFID. Speaking of which, Yan. pwede mo Oo, lagay diba? dito para wag mo lang sagad. Baka, pwede Wag. pala isagad. Oh, yan. Para easy access. In case alam niyo naman yung RFID, natin dito minsan hindi nababasa. Okay. And bago natin makalimutan, Senpai, yung upuan. Oo. The top spec SEL trim comes with a 12-way power adjust seats. Yung both sa driver and sa front passenger. Aside from the 12-way adjustment, meron din siyang heating function, Senpai. In case na nanlalamig ka. Oo. Since papasko na, di ba? Oo, pagka medyo- nanlalamig ka na sa kasama mo, pwedeng heating function, di ba? Kaya pala nag-heating function ka kanina. Hindi naman ako nanlalamig sa'yo. Na-miss nga kita eh. Kaya nga. Kaya pala nagpapainit tayo, Senpai. Oo, yan. Okay. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko next. Ayun. Sa entry level na SE trim, naka 12-way power adjusting yung driver, Senpai. Pero yung front passenger, naka 6-way manual. So, yun. And then, when it comes to the materials, sabi mo dyan, medyo matigas yung sa puwet. Oo. Dito, it's a bit firm din, Senpai. Pero ang maganda is yung, for me, yung bolstering support dito sa Dito, gilid. kapit na kapit. Oh, di ba? Dito ka nakapuha Oo, kanina, di ba? Oo. Maganda yung feel niya sa salo. Kumbaga dito sa mga bilbil ko, maganda yung kanyang catch. And then, ito yung tinuturo ni Senpai. Sabi mo, Senpai, di ba may ambient lighting dyan sa Oo, likod? yan. Nag-extend yan dito din. Meron ding ambient lighting dito na puti. Pati dito sa may door handles, meron din dyan. And then, also here, dito sa dashboard, meron dyan light na nag-extend hanggang dito sa gilid. So, parang pag ganun, no, Senpai, hanggang likod. Oo. Tapos mapapansin nyo, yung kanyang interior color is parang tritone, Senpai, di ba? Black on white na merong, sabi mo kanina, greenish blue. Parang blue-green. Oo. Oh, blue-green, yan. Note lang, no, nag-iiba-iba yung color ng interior depending on the exterior color na pinili nyo sa Taru. Since this one comes with the parang, ito ba yung... Parang bluish Oo, purple parang ang bluish dating purple eh. ang Oo. dating. Yung exact color naman ilalagay namin
ito yung naka-assign na interior color sa kanya. So, yung ibang option nito, Senpai, na color, nakita natin kanina is white, di ba? Meron pang dark gray. White and red. Oo, dark gray. Tapos yun. tama ka dun, Senpai. Instead of this color, magiging gray or black yata yun eh. Gray and red na combination, yan. di ba? Magiging ganun. So, for this, yan, nakita naman exterior, ito yung kanyang magiging kulay. Actually, refreshing yung color na to for me. Maganda. Oo, refreshing siya. Etong color na to, pagka pinili mo, mas ano ka, yung adventurous, creative, di ba? Mas outgoing. Yung isa medyo conservative. Formal. Oo, executive looking. Pero ang ganda, no? Ang ganda, oo. And the touchscreen, ganda ng resolution. Senpai! Uy! Uy! Yun! Pare, Tito Martin, sorry nakatulog ako. Mukhang masarap Masarap na tulog ko rito. Kasi yung legroom niya, tapos yung mga, syempre may armrest, di ba? May padded na armrest din dito sa may sa side ko, no? Sobrang komportable, makakatulog ka talaga. Ang cons lang dito, Tito Martin, pag tirik na tirik yung araw, dahil sa sunroof, masyado maliwanag. Lang. Iba kasi yung, di ba, pag yung headliner mo, dark, medyo, itim, di ba? Yes, Mas makakatulog ka. Pero ito talaga, parang sunbathing, pare. Oo. Pero wala akong reklamo sa sa comfort. NBH, hindi ko naririnig yung ingay sa labas. Hindi ito yung parang sinasabi natin na NBH is okay. Hindi mo talaga naririnig, pare. Oo, ako agree ako doon, Senpai. Yun. Ikaw naman, kumusta ka? Uy! Ako naman, Senpai, nandito, nagda-drive. Well, una kong napansin dito, tama ka dun, Senpai, yung kanyang NVH eh. Ang ganda nung noise insulation niya, Senpai. And, di mo, yung mga motor na dumadaan sa tabi natin, no, hindi natin masyado naririnig. Tapos, yun nga, maganda yung kanyang noise insulation, which adds to your overall driving and riding comfort. Kaya na nasabi mo, kaya ka nga nakatulog, di ba? Oo. Tapos, when it comes to steering wheel naman, Senpai, I find the steering wheel leaning to the lighter side. Medyo magaang siya, Senpai. But it has enough feedback naman para magkaroon ka ng confidence while you're driving around the city. Although, I guess, kapag dinala mo to sa open highway, mag-firm up ng konti yung kanyang steering wheel. Tapos yung kanyang pinakita natin kanina, ba yung touch dito? Yes. Oh. Hindi naman siya magiging bothersome kapag ka natatamaan mo. Akala o kasi sensitive siya masyado eh. Hindi siya ganun. Well, gaya nga nung sabi natin kanina, kailangan mo munang lagay yung thumb mo dun sa center, which is yung may okay na sign, para ma-access mo yung touchscreen na controls dito. Kasi sa Senpai, kung napansin mo yung ride, maganda yung ride nito eh. Na-absorb niya yung impact ng roads within reason. Actually, above pa eh. Maganda yung namumute niya ng ayos yung yung mga lubak, di ba? Yung mga uneven roads. Maganda eh. Hindi siya ganun katagtag if you're considering that. Kasi 'di ba, ito nga, yun nga, ang maa-add pa nun is yung crossover ride mo, mas magiging maganda. Mas makakatulog ka kung ikaw yung pasahero. Di ba, Senpai? Ito, dadagdag ko lang, Tito Sige, Martin, go. Pag kami kasama ka na nagda-drive, tapos may mga nakaupo sa likod, kailangan naka-seatbelt din sila. Kasi kung hindi, magwa-warning yan, mag-a-alarm na may hindi naka-seatbelt. Ngayon naman, kung mag-isa ka lang nagda-drive, tapos naglagay ka ng gamit, pinatong mo dito sa upuan, magwa-warning din yan. So, mas maganda, lagay mo lang dito sa baba, huwag dyan sa upuan. Parang diba? nangyari kanina yan, Senpai. Di ba? Tama ka dyan. Tapos ito Senpai, remind lang din natin na may auto start stop function itong Volkswagen Taru, which common na yun sa mga vehicles ngayon eh, di ba? Some cars offer that, even yung mga low-end cars meron nun. So yun nga, nag-automatically shut down yung engine kapag ka nakatigil tayo sa stoplight. Sabay konting angat mo lang sa brake pedal, bubuhay na uli yung kanyang engine. And what's good is that kahit medyo matagal tayo nakastop, Senpai, with the engine off, hindi ganun masyado umiinit yung buga ng aircon, which is something I appreciate lalo na sa oras natin ngayon, which is tanghaling tapat. Di ba? And yun nga, isang maganda doon. Tapos, speaking of that one, nakakatulong siya, in theory, sa iyong fuel economy. And expect nyo yung mas detailed na fuel economy consumption sa full review namin sa Volkswagen Taru. And, ayun, isa pa, Senpai, bago ko makalimutan, yung screen. Bukod sa magandang resolution niya, kahit ito ngayon, kahit tirik yung araw,
ang linaw pa din, Senpai. Oh. Hindi na, kasi yung iba minsan lumalabo di ba? Oo. This one hindi. Even the digital gauge cluster, ang linaw pa rin and crisp pa rin yung kanyang resolution, even na tirik yung araw. So far, yun lang yung masasabi ko ngayon. Kasi di pa natin na-drive na malayo yung sasakyan di ba, Senpai? Kaya excited kami ni Senpai na ma-review ito ng mas detalyado at mas matagal. At sisiguraduhin naming titirik ang mga mata nyo. Taru! Senpai, napapahamak na naman tayo. Sige, drive muna kami uli. Ikot-ikot muna kami Tara. dito. Senpai, tulog. Kung gusto mo matulog uli, okay lang naman. Huwag tayo masyado umikot-ikot, baka mahilo ako. Ay, taru! Etong Volkswagen Taru may dalawang variants, SE and SEL. Oo, tama ka dyan, Senpai. Pero as of this shoot video, no, Senpai, wala pa tayong exact pricing ng Volkswagen Taru. Pero sabi ng Volkswagen Philippines, ang estimated pricing nila dito is 1.8 million to 1.95 million. Alam mo, nagustuhan ko rito, straightforward ang features, pero may tarus pagdating sa design and interior. Yan, gusto ko na May natututo ka tarus. ng mga ganyan. Oo. Nasasama ako sa iyo Siyempre! Oo. Diba? Kaya naman masasabi mo, Senpai, kapag nakaupo ka sa loob, talagang modern ang karu mo. Karu? Karu. So ayan, I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Maraming salamat. At ito ang quick look namin para sa Volkswagen Taru. So, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Kumpleto ko niyan. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok. Meron akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi. So, paano ba yan? So, kita-kits tayo sa next video. Dito lang sa Philcoche. Bye-bye. Taru! Taru na! Go! Taru yan! Pwede rin palang go. Yan. Sige. Sabihin mo Taru. Taru! Go! Galing. Isa pa. Taru. Go! Yan. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!